Hi guys, this is Alea Jan and welcome back to my YouTube channel. So for today's video, yung sahod ko is hindi kinuhanan ng amo ko. So 2 ngayon sahod ko, and then paglabas ko kasi naghahanda na ako ng tubig nila para sa loob, yung tumbler nila ba. Paggabi kasi naglalagay ako doon 3 para sa kanila. So paglabas ko para maglagay ng tubig, sabi ng amo ko sa akin, "Diyan yung sahod mo." Sabi niya, "Andyan na." Tapos, ayun, nakita ko sa mesa, nakalapag na yung folder na pinipirmahan ko yung papel tsaka yung pera. So, kumuha ako ng ballpen ko dito sa loob. Kasi yung ballpen na gamit ko pang pirma doon is yung purple. Akin talaga yun. Lahat ng pirma ko purple talaga. So, para walang dayaan ba. Kasi ako lang yung may ballpen na ganun yung kulay dito. And then, inantay ko siya kasi hindi ko muna pinakialaman, nantay ko siya. Tapos in-explain niya sa akin, sabi niya, bale 6 days na wala ka, sabi niya ganun. Bale nag-start nung linggo, tapos bumalik ka linggo. So 6 days 'yon. Sabi ko, okay. So alam ko na sa sarili ko na hindi buo yung makukuha ko ngayon kasi nung nakaraan yung namatay yung ate ko, binawasan yun ng amo ko ng ng 800. So 800 yung binawas. So in-expect ko na talaga may bawas ngayon. Tapos sabi niya, pero buo mo pa ding makukuha yung sahod mo na 5,000. Sabi niya ganun sa akin. Sabi niya, hindi ko binawasan. Sabi ko, bawasan mo. Sabi ko ganun sa kanya. Bawasan mo kasi sabi niya, hindi na, okay na yan kasi alam ko na marami kang ngayon, marami kang gipit ka, sabi niya ganun sa akin kasi madaming problema, sabi niya. So hindi ko na binawasan. Sabi ko, ayoko nang ganyan, sabi ko hindi ko kayang tanggapin, sabi ko ganun kasi nga hindi ako sanay na ganun ba, na tinatrato ako na parang sabi ko, hindi ko kayang tanggapin. Sabi niya, ano ka ba? Sabi niya ganun. Alam yan ng amo mong lalaki, sabi niya. Yung amo kong lalaki nung time na magbibigay na ng sahod, lumabas siya, hindi na siya pumasok doon para marinig niya siguro, nakahiga siya daan sa sofa. Tapos sabi ng amo kong babae, ano ka ba? Alam yan ni sir, sabi niya ganun. So nag-usap na kami na hindi talaga namin babawasan yung mo. Sabi ko, naiyak ako kasi first time nangyari na, alam mo yun, nagkaroon na naman ako ng utang na loob, visit. Paano ako makakalayas? Tinatali-tali ako dito. Nakakainis. Gusto ko yung maramdaman na galit sila sa akin, na tinatrato nila ako ng masama para meron akong dahilan para umalis. Pero gantong pinapakitaan nila ako ng mabuti. Ang hirap umalis, ang bigat-bigat. Parang gusto ko na lang mag-run away. Putik na yan. So, hindi ko kayang magpaalam ng pero try ko. Kahit Marso pa ako aalis, promise ko sa sarili ko na January 15, mga ganyan, magsasabi na ako sa amo ko para kahit tiisin ko yung maldita niya, yung pag-iba ng ugali nila, tiisin ko. Basta lang makahanap sila ng bagong katulong bago ako umalis. Yun lang yung kaya kong ibigay sa kanila. So, naawa ako na iwanan sila, pero kasi, limited na lang yung ko ba. I'm old na, 30 plus na ako, tapos gusto ko rin naman na makabuo na ng sarili kong pamilya, na masimulan na kung ano yung gusto ko sa buhay. Kasi nawala na yung tatay ko. So, parang wala na din namang para magpatay-patay ako dito ng trabaho. Sabi ko, doon muna ako sa mama ko. Marami akong pwedeng gawin doon sa tindahan namin. Kaya, yung pera na yan, buo ko siyang nakuha ngayon, 5,000. Ayan, sinahuran niya ako. 1, 2, 3, 4, 5. So, 5,000 talaga. Sabi ko sa kanya, kasi 4,990 lang naman yung sahod ko. Sabi ko, ito 10. Sabi ko sa kanya nung nakaraan. Sabi niya, hindi, simula ngayon 5,000 na talaga yung sahod mo. Sa'yo na yung 10. Na talaga, 5,000 talaga yung ibibigay namin sa'yo, hindi ganyan. So, Phoenix niya na 5,000 yung bigay sa akin. So, na laking bagay na din yung hindi niya ako bawasan ng mga 800 plus din yun Ang laking bagay na din yun guys. Marami na akong niyan. Magsi 7,000 na din yan.
So sayang, 'di ba? At least kahit papano. Tsaka magpapa-check up ako nitong pigsa ko kasi nga buti na lang may subscriber ako si Wena. Nanonood pala siya ng vlog ko and naranasan niya pala tong pigsa na to. Ang akin, grabe ang laki talaga. Maawa ka talaga sa katawan ko. Alam mo yung legs ko kahit ganto lang na maiksi lang yan kasi pandak lang naman ako pero walang pekla to eh. Tapos biglang grabe, ganto kalaki siguro ay. Ganto as in, ganto kalaki yung butas talaga. Friday, hindi ko na ma-explain, di ba, nung vlog ko kanina, ano pa yun ang tagal na niyan, kaya hindi ako nakapag-upload ng ilang araw, kahit na yung vlog na yan, nandito na sa, sa cellphone ko, kasi hindi ko kaya, sobrang sakit talaga, nilalagnat ako kada gabi, as in sobrang lamig, nagtatalokbong ako ng kumot, ayan, tapos, yun Webes yun nangyari nung nag-vlog ako, Biyernes. Tas sobra, pumutok siya nung Biyernes, Sabado. Ayan, alam niyo yung grabe, hiya talaga ako sa labas. Nilagyan ko siya ng bandage na na may tape. Kinuha ko pa yun sa amo ko Yung malaki talaga, yung ganito siya kalapad. Tapos sa gitna, merong parang cotton sterilized na gauze na sa gilid niya puro tape nilagay ko, so kampante ako, lakad-lakad ako sa labas, lumabas ako 2:00 na, tapos mga 4:00, 2 oras, ay, nandun ako sa naglalakad-lakad ako, isakto huminto ako noon, tapos may mga nakatingin sa akin, inaka-short lang ako, kasi nga, hindi ko pwedeng magpantalon, kitang-kita talaga yung nilagay ko na bandage, so hindi ako nagpantalon, kasi hindi naman mainit, nag-short ako. Ay puta, doon sa maraming tao na may nakatingin pa talaga sa akin. Tumulo yung dugo, guys. Naramdaman ko tumulo yung dugo sa binti ko. Sabi ko, ay puta. Gumanon ako, tapos lumabas agad ako. Buti na lang kamo, sa binti ko lang tumulo, hindi sa sahig nila. Tapos pinunasan ko ng tissue. Tapos umuwi agad ako dito. May naman ako. Bumili na ako ng mga tape. Kompleto na ako sa gamit. Kompleto na ako sa mga yan. Pero hindi to kaya, tagos agad to. Tas wipes para sa kasi nung time na yun, siya siguro 2 hours lang, puno na naman ang kapal ng bandage na nilalagay ko, mapupuno agad yan. Tapos eto na yung ginagamit ko kasi na sold out na yung isa. So eto yung ginagamit ko, ginugupit ko siya, tas tinatapal ko. Nilalagyan ko pa yan ng cotton pad para makapal, para matagal, pero ay, tumatagos talaga. Ilang damit na pantalon na yung nalabhan ko. Ang dami ko nang nilabhan, naubos na nga hanggang sa umabot sa time na nag-short na lang talaga ako kahit malamig, kasi wala na, ubos na, tagusan lahat. Ayan, grabe. Tapos naglalaba ako na mainit yung pinapanglaba ko sa kanila, yung pinaka 45 degrees Celsius. Yun, yung pinaka heater talaga ng tubig sa CR, yun yung pinapanglaba ko. Tapos ilang beses ko yan banlawan, tapos 2 beses ko sabunan. Ayan, ganyan ko ginagawa. Tapos paggabi, guys, naglalagay ako ng towel na maligamgam, tapos ko siya, binabalot ko siya ng towel. Mahirap pa naman kasi sa hita ko siya, buti lang kung mga ganto-ganto kasi madali lang, 'di ba, talian. Eto hita, grabe. Itali ko dito para ba? Ang hirap ng pinagdadaanan ko sa buhay. Tapos hindi nila alam kung akala nila okay lang ako, paluto sila ng paluto, trabaho ako ng trabaho, pero hindi nila alam. Deep inside, nilalagnat ako, lahat-lahat na. Hindi ko na nga alam yung pakiramdam na nilalagnat parang nasanay na ako. Nakapagabi nilalamig ako, ganyan. Nanginginig ako na binabalot ko yung nakapang winter na makapal na talaga yung damit ko. Tapos mga 3:00, siguro nawala na yung lagnat ko. Sobrang init naman Subarin ko yung damit ko, inaantok ka pa, tapos sinubad mo yung damit. Minsan natitigil sa ulo ko yung damit, hindi na ako makahinga kasi nga hindi ko matanggal-tanggal kasi naantok pa nga ako, gusto ko matulog. So naranasan ko yan. Ang hirap pala yung pigsa. Ingatan nyo yung katawan nyo. As much as possible, pag nagligo kayo, gumamit kayo ng towel pang lagay nyo yung sabon nyo doon sa towel, tas yun yung ikuskus nyo sa katawan nyo para sure talaga na malinis. Nangyari lang to kasi pigsa siguro to na normal na pigsa lang.
Kaso, saktong may baha doon sa probinsya namin, pag uwi ko, yung daanan namin is tagahita na, taga hanggang malapit na sa singit ko yung baha ba. Walang ibang dadaanan, yun lang. Paalis kami noon, kailangan namin dumaan doon sa area na may baha nga. So, nakaano lang ako, nakaganon lang yung pa ako, nakatihin. Hanggang sa, yun yung mga ano na inabot talaga ng baha, itong hita ko, alam ko talaga. Tapos yung tubig nung time na yun, para siyang orange na yung kulay. Tapos naalala ko pa, meron pang sakubag doon na binuksan daw yun ng kapitbahay namin. Tapos tinignan sa loob, sako daw ay ano, kumot daw na may ano yung laman, may mga dugo, parang galing purinarya na ano, na nagamit. So, nandun siya palutang-lutang. So, napasukan na yun ng tubig. Siguro nagkalat na yung ano doon sa tubig. Paalis kami. Hindi ko din naman siya na anuhan agad, na hinawan or nahugasan. Kasi nga, paalis na kami. So, wala akong mapaghugasan doon sa may daanan, sa may highway. So, hindi ko siya nahugasan. Pag uwi, tsaka pa ako naligo. So, mga 2 hours siguro kami sa bayan. So, pag uwi pa ako nakaligo kasi pinuntahan pa namin yung libingan ng papa ko. Inayos pa namin doon, tinignan pa namin. So, matagal pa kami, namili pa kami ng panghanda nung time na yun. Eto lang, pagbalik ko dito sa Hong Kong, nagsimula na siya. Siguro sobrang daming dumi sa loob. Ay, grabe, yung binutas talaga niya yung katawan ko. Naawa talaga ako sa hita ko. So, ayun lang guys. Thankful ako. Malaking bagay na yung binigay ng amo ko. So, magpa-check up ako sa Sabado kasi nga para maanahan din to ng gamot. Kasi, paano naman na tuyo na, yung loob na lang niya yung nagtutubig. Pero yung labas, unti-unti na siyang naghihilom. Hindi ko to naranasan. First time sa akin to na ganito. Yung mga konting pigsa lang sa akin, yung maliliit lang. Walang-wala yan. Ito talaga grabe, siguro mga 5 pigsa to, kinumbine lahat-lahat. Yung kapatid ko naawa na lang talaga. So, thank you for watching and I love you all. Bye-bye.